Lin Qingshui, itinaboy ka na ng master mo mula sa Lin Feng lineage. Ngayong araw ay tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng pagrespeto sa iyong guro. Grabe! Ganito ba talaga kalakas ang mga level na ito? Xiaomei! Base po sa inyong kahilingan, nakahanap na po ako ng espesyal na kagamitan para sa inyo. Ang presyo ay 38,888 dolyar. 38,888 dolyar! Bibiling ko. Lalabanan natin siya. Qingshui, nandito lang ako para sa iyo. Kailangan bang gumastos ng pera para manalo sa mundo ng mga immortal? Ang ganitong klase ng sitwasyon ay nagsimula noong isang araw. Base sa iyong mga sintomas, ito ay huling yugto na ng kanser sa tiyan. Mayroon ka na lamang 3 buwan. Hello. 100% makatotohanang interactive movie. Parang totoong karanasan. Paraisong puno ng saya. Halina't lumaban ang mga tunay na lalaki. Eto na naman ang mga walang kwentang basura na patalastas. Hala, bakit automatikong nabayaran ito ng walang password? Ipinadala na po ang virtual device. Pakicheck po ninyo. Virtual device? Ipinadala agad pagkatapos kong i-click? Hindi kaya biro lang ito? Titingnan ko nga kung gaano katotoo ang virtual device na ito. Maligayang pagdating sa virtual world. Ako ang inyong system na si Xiaomei. Pumili po kayo ng uri ng pelikula. Wow! Ganito na ba talaga katotoo ang mga virtual world ngayon? Yung Ang iyong mundo ng Sword Immortal Girlfriend ay inihahanda na. Sandali, Xiaomei. Master, gising po kayo. Congratulations, Master, ang mundo ng iyong Sword Immortal Girlfriend ay tapos na ihanda. Sana po ay maging matagumpay ang inyong pakikipagsapalaran. Boss, tingnan mo ang nandoon. Tunay ba itong tao o peke lang? Si Lin Qingshui, isang babae, 23 taong gulang. Dati siyang santa ng sektang Xuantian. At ang pinakamamahal sa sekta ng Sect Master. Dahil sa paninira at pagpaparatang nina Junior Sister at Suwan Air, sinira nina Master at Murong Q ang kanyang lakas, hanggang sa maging isang ordinaryong tao na lang siya. Sigurado ka bang hindi ito totoong mundo? Grabe, ang husay nito. Hi? Miss? Nakikita mo ba ako? Hindi ko akalain na ang tulad kong dating santa ng Xuantian Gate ay hahantong sa ganitong kalagayan. Master. Walang hiya ka. Bilang alagad ko, nagawa mo pang makipagsabuatan sa masamang kulto. Master. Hindi ko po iyon ginawa. Tumahimik ka. Maling naging kampante ako sa iyo, kaya ngayong araw, ayon sa aming batas, tatanggalan kita ng kapangyarihan at gagawing tagapagsilbi na lang at kailanman ay hindi ka na makakaalis sa sektang Xuantian. Ayos ka lang ba? Saksi ang kalangitan. Makikita ang katotohanan. Akong si Lin Qingshui ay sumusumpa rito. Handa akong maging isang alipin, sumasamo sa langit na tulungan ako at iligtas ako sa aking paghihirap. Kawawa naman siya. Boss, sa unang reload na ₱1 lang, ₱1 lang talaga, ay mapapagaling na natin ang bida. At may kasama pang libreng fried chicken na tanghalian, bagong mga damit, at pati na rin house construction gift pack. Boss, gusto mo bang mag-reload? Napakagaling ng teknolohiyang ito. Sa halagang ₱1 lang para sa unang pagkakataon, sige, mag-reload tayo. Boss, pumili ka na po ng isusuot ng karakter.
Ayos ito. Bakit ang mga damit ko ay naging ganito? Maaari ko po bang malaman kung sinong nakatatanda ang nagbibiro sa akin ng ganito? Magpakita po sana kayo sa akin. Siguro, may isang mabuting tao ang naawa sa akin at tinulungan ako. Pero ang tela ng damit na ito, napakalambot. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kaso, medyo nakakahiya. May panlasa ako, di ba? Nasa harap mo lang ako, pero hindi mo ako nakikita. Ang hubog ng katawan na ito, pati ang muka, hindi nalalayo sa isang artista. Sayang nga lang, isa lang itong virtual, kung totoo lang sana ito. Galing sa kawalan. Ang kakayahang ito, baka kahit ang aking master sa Yuan Ying stage ay hindi ito kayang gawin. Ang pagkaing ito, mukhang masarap at kumpleto sa sahog. Ito na ba talaga ang regalo sa akin ng langit? O baka isang dakilang master sa Huashen stage? Ako po si Lin Qingxue. Maraming salamat po sa paggamot sa akin. Marunong din pala siyang magpasalamat. Hindi sayang ang unang pisong ginastos ko. Siguradong ang masarap na pagkain na ito ay inihanda rin ng aking tagapagligtas. Kung ganoon, hindi na po ako tatanggi. Ito ba ang inumin mula sa langit? Nakakahiya ako kung makikita ako ng nakatatanda. Ang detalye ng pagkain, napakakatotohanan, parang totoo talaga. Sino-sino po kayo? Narito lang ako. Naririyan pa po ba kayo? Sa tingin ko, baka umalis na ang nakatatanda. Saan ka pupunta? Hindi ko akalain na ang aking tagapagligtas ay napakamaalalahanin. Pero paano ko ba huhubarin ang damit na ito? Kaya lang, paano ko po dapat tanggalin ang suot na ito? Nararapat ba ito? Senior brother? Dito? Ligtas ba tayo? Kung malaman man ito ng sekta, ay tapos na tayong dalawa. Duwag ka talaga. Ang core ni Lin Qingxue ay matagal nang winasak ng sect leader, kahit ang mga senior brother ay pinutol na rin ang ugnayan sa kanya, at ang kasalukuyan niyang kalagayan ay isa na lamang hamak na walang silbi. Gagawin lang natin ang ipinag-uutos ni Senior Sister Su, ang tapusin siya. May tao ba dyan? Nariyan ba sa loob si Lin Qingxue? Lumabas ka agad. Sino yan? Sino kayo? Anong gagawin ninyo? Anong gagawin? Senior Sister Lin. O baka dapat Lin Qingxue? Gusto mo bang maglaro ng hulaan kung anong balak kong gawin sa'yo? Sino ba talaga ang dapat manghula? Sino ang nag-utos sa inyo? Si Suwaner ba ito? Hindi ka naman pala ganoon kahangal? Pero nakakalungkot. Isang walang silbi ka na lamang ngayon. Kung hindi lang dahil sa utos ni Senior Sister Su, ang isang dilag na katulad mo, ay hinding-hindi ko matitiis na mawala na lang sa mundong ito. Ay, hindi maganda ito. Ilabas ang Heavenly Thunder Net para makuryente sila.
Buti na lang at nakapaghanda ako. Pansin po, Master, paalala. Si Lin King Shue ay nasa gitna ng panganib. Magbayad lamang ng $68 para makakuha ng isang Heavenly Thunder Net. Gusto niyo po bang magbayad, Master? Nagsisimula pa lang ay pinapakita na ang tunay na motibo. Balak nyo na naman akong kuhanan ng pera. $68 lang ba? I-recharge na yan. Nakaayos na ang Heavenly Thunder Net. Maaari na itong kontrolin gamit ang isip niyo po. Ang galing nito. Ang lintik na ito, siguradong gawa rin po ito ng nakatatandang eksperto. Tila ba, palagi po siyang nasa tabi ko at binabantayan ako. Ibig bang sabihin ay nakita niya rin ang paliligo ko kanina? Ang nakatatanda ay may pambihirang kapangyarihan, bakit naman niya pagdidiskitahan ang isang karaniwang tao na gaya ko? Ako si Lin Ching Shue, muli pong nagpapasalamat sa pagliligtas sa akin. Hindi ko akalain na ang laro na ito ay may interaktibong tampok. Napakagaling! Ginamit ko lang ang bahagi ng aking lakas, hindi ko akalain na iyan na ang hangganan ng mundong kinabibilangan nyo. Nakapanghihinayang naman. Ano ito? Teka, pwede rin bang makakuha ng gamit dito? Dapat ay sa 2 taong iyon ito galing. Sayang at tuluyang nawasak ang dantian ko. Kung hindi ay dahil sa mga spirit stones at gamot na ito, maibabalik ko sana ang aking lakas sa tuktok ng key refining level. Ano ba itong iniisip ko? Ang mga gamit na ito ay pagmamayari na ng nakatatanda, kahit hindi niya pa ito kailangan. Hindi ito para sa akin. Dahil po sa tulong ninyo, napakalaki po ng pasasalamat ko. Ngunit ang mga bagay na ito, kahit mukhang basura lang sa inyong paningin, ay hindi ko pwedeng angkinin. Kaya pakiusap po, kunin nyo na ito. Yun na yan. Wala naman akong paggagamitan sa mga virtual na bagay na iyan. Si Lin Ching Shue ay nagsumite ng mga gamit. 10 spirit stones, 2 pangunahing gamot, at 2 mahabang espada. Nais mo ba itong tanggapin? Ang interaktibong larong ito ay may premyo pa? Sige, tanggapin mo. Ibig sabihin ba, ang mga bagay mula sa virtual world ay totoo? Ito ba ay isang bagay mula sa virtual na mundo? Ibig sabihin ba, ang virtual na mundo ay totoo? Ito ay isang simpleng tableta. Isang tableta na ginagamit sa pagsasanay noong yugto ng pagpapalakas, na nagbibigay ng kaunting enerhiya kapag inumin. Ang tableta sa interactive game ay kasama ko palang bumalik sa totoong mundo. Kung ganoon, kung totoo ang tabletang ito, ang sakit ko sa tiyan, na hindi mapagaling sa mundong ito, ay baka mapagaling sa mundong iyon? Mukhang nandyan lang sa tabi ang nakatatanda. Mabuti na lang at wala akong nagawang kahit anong masama. Kailangan kong gumawa ng paraan para marinig niya ang sasabihin ko. Wala ba itong tindahan dito? May pera ako pero hindi ko magastos? Xiaomei, meron ka ba riyan ng kagamitang makapagpaparinig ng boses ko sa kanya? Nais mo bang gumastos ng $1,888 para bumili ng isang voice transmission talisman? Voice transmission talisman? Maririnig na ba niya ang sasabihin ko? Sige, bibili ako. Mayroon ka bang gamot para sa malubhang sakit sa tiyan? Handa akong magbayad. Mayroon po ba kayong mahiwagang gamot? Nakatatanda. Eksaktong naiparating ng larong ito ang mga sinabi ko. Nakatatanda, kailangan niyo po ba ng mahiwagang gamot para sa inyong karamdaman? Mayroong isang pavilion ng Huichun sa loob ng sektang Xuantian, kung saan ang lahat ng alagad ay maaaring gumamit ng mahiwagang bato para makabili ng mga tableta. Maraming tableta doon na nakapagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. Nais niyo po ba ng isa? Kung makabibili ako nito, hindi lang gagaling ang sakit ko sa tiyan. Baka maging isa pa akong immortal. Xiaomei, nasaan ang tindahan dito? Maglalagay ako ng pera. Salamat po sa pagbili ng monthly card, amo. Salamat po sa pagbili ng bundle ng mga mahiwagang bato. Pagbati po sa inyo, dahil sa inyong pagiging sobrang mapagbigay, may libre po kayong bundle ng mga armas. Buti na lang at may storage ring si Senior, kung hindi ay hindi ko madadala ang ganito karaming spiritual stones. 2 beses nang iniligtas ni Senior ang buhay ko, kaya sa pagkakataong ito,
Hindi ko pwedeng mapahiya ang sarili ko. Junior sister, itong Crimson Sun Pill ay espesyal kong inihanda para sa iyo. Sige na, tanggapin mo na. Senior brother, ang Crimson Sun Pill na ito ay kayang palakasin ang iyong mga meridian at itaas ang antas ng iyong kapangyarihan. Masyado itong mahalaga, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Katumbas lang ito ng sahod ko para sa isang buwan. Kaya sige na, kunin mo na. Senior brother. Lin Qingxue, anong ginagawa mo rito? Ang pagkakaalam ko, ang mga trabahador na disipulo ay dapat nasa labas lang ng bundok, di ba? Tsaka, pinalayas ka na ng guro mula sa grupo ng Lingfeng, kaya hindi na ako ang iyong senior brother simula ngayon. Huminto ka. Senior brother Song. Ano pa ba ang kailangan mo? Junior Sister Lin, patawad. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kahit ano ay gagawin ko, patawarin mo lang ako. Kaya pala, siya pala ang plastic na nanamantala kay Qingxue. Ang tindi ng arte niya. Tama nga ang sabi nila na ang pinakamakamandag ay ang puso ng isang masamang babae. Kapag nagsimula na ang gulo, kailangang humanap ako ng mapagtataguan. Waner, walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Lin Qingxue, pinalayas ka na nga sa sekta, pero wala ka pa ring galang, humingi ka agad ng tawad kay junior sister. Hihingi ng tawad? Mula nang pumasok ako sa sektang ito, ay pinag-initan at minaltrato niyo na ako sa lahat ng paraan. Sinabi lang ni senior sister na nagsasanay ako ng itim na mahika, ay agad nang sinira ng guro ang kapangyarihan ko, at pinalayas ako sa Lingfeng nung oras na iyon. Senior brother Song, wala kang sinabing kahit ano, para hingan sila ng ebidensya. Tama na, Lin Qingxue. Kasalanan mo rin naman ang lahat ng nangyari sa iyo. Pinalampas na ng guro ang iyong buhay, napakalaking biyaya na iyon sa iyo. Ano pa bang gusto mong gawin? E di dapat pa pala akong magpasalamat sa inyong lahat? Tumahimik ka. Lin Qingxue, wala ka talagang utang na loob. Sige, tuturuan kita ngayon kung paano gumalang sa iyong guro. Sige. Dahil talagang pinipilit ni Senior Brother Song na apihin ang isang katulad ko na wala ng kapangyarihan, huwag mo akong sisihin kung maging malupit din ako. Buti na lang bago ako pumunta rito, tinuruan ko si Qingxue kung paano gumamit ng sandata. Mahusay ka, Qingxue. Itumba mo siya. Lin Qingxue, akala mo ba sa paghawak mo ng kung anong kakaibang piraso ng bakal na yan ay matatalo mo na ako? Sige na, itumba mo siya, Qingxue. Nandito lang ako para sa lahat, huwag kang mag-alala, at gawin mo lang ang dapat mong gawin. Senior, hinding-hindi po kita bibiguin. Ito lang ba ang kaya mo? Ang mga teknik ng palihim na sandata mula sa mundo ng mga tao ay hindi uubra laban sa antas ng aking kapangyarihan. Grabe. Ganito ba talaga kalakas ang mga bihasang katulad niya? Lin Qingxue, gusto kong makita kung paano ang isang walang silbing gaya mo ay makakaligtas sa kamay ng hangal na iyan. Qingxue, ganyan nga. Gamitan mo siya ng Blue Fire Gatling gun na yan para malaman niya kung ano ang totoong lakas nitong mga bala, 3,000 at 600 putok sa isang sandali. Talagang napakahusay mo po, Senior. Itong mga gamit na basta-basta mo lang ibinigay na walang kahit anong enerhiya, ay mayroon palang ganito katinding lakas. Lin Qingxue, inaamin ko na itong basurang ginawa mo ay medyo kawili-wili, pero kung iniisip mong matatalo mo ako sa ganitong paraan, masyado mo naman atang minamaliit ang isang katulad ko. Dahil mukhang hindi sapat ang Gatling gun, oras na para tikman mo ang tinatawag ni Senior na RPG. Tikman mo ang talim ko. Lin Qingxue, dahil sa mga maruming laro mo, hinding-hindi mo ako matatalo. Ngayong araw, kung wala ka ng ibang maipapakitang estilo,
Ibig sabihin, parurusahan na kita rito. Hindi pwedeng mawala si Ching Shue. Xiao Mei. Pwede pa ba akong bumili ng mga bala? Dali. Bilisan mo. Pasensya na po, Ginoong Qin. Dahil sa mga nakaraan ninyong maramihang malalaking gastos, itinuring ng system na delikado ang transaksyon, kaya pansamantalang nakalock ang inyong bank card. Kung nais ninyong i-unlock ito, kailangan po ng face recognition para ma-activate uli. Ngayon nyo pa talaga ako hininga ng face recognition? Buwisit naman. Bilis, gawin na natin ang face recognition. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon? Humingi ka agad ng tawad sa senior sister mo? Gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? Hinding-hindi ko gagawin yon. Sige, kung iyan ang gusto mong mangyari. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil isa kang hangal. Pinagtatawanan kita dahil niloloko ka lang niya at nagpapauto ka naman. Piyon ka lang sa mga plano niya. At kapag wala ka ng pakinabang sa kanya, ituturing ka lang niyang parang basura na dapat itapon. Maghintay ka lang sa iyong kapalaran. Napakatigas talaga ng ulo mo, wala ka nang takas ay lumalaban ka pa. Sige, dahil dyan, paparusahan kita at tatapusin ang iyong kasamaan. Senior, patawad po. Bigo si Ching Shue at nabigo kita. Sa susunod na buhay, ibabalik ni Ching Shue ang lahat ng utang na loob ko sa iyo. Tigil. Ito ay... Sa pagtatangka mong sakta ng mga tao ko, ipapakita ko sa iyo ang tinatawag na high-tech. Huwag kayong titigil. Turuan niyo siya ng leksyon. Senior brother, Hindi nga kayo ordinaryo, Senior. Isang simpleng atake lang ay kapantay na ng buong lakas ng isang Jindan cultivator. Senior, sino ba talaga kayo? Lin Qingxue, anong klaseng itim na abilidad ang ginagamit mo? Nagawa mong gumamit ng lakas na pang Yuanying level nang hindi gumagamit ng mga anting-anting o enerhiya. Lin Qingxue. Gumagamit ka nga ng itim na mahika at sumali sa masamang grupo. Dahil kung hindi, paano ka magkakaroon ng ganyang kalakas na kapangyarihan? Itim na mahika? Napakalaking paratang naman yan. Dati, ginamit mo ang rasyong iyan para mawala ang kakayahan ko. Ngayon naman, gusto mo itong gamitin para sumuko na lang ako ng ganoon kabilis. Suwaner, akala mo ba talaga hindi kita kayang saktan? Hayop ka, tumigil ka. Hindi ka pa ba sumusuko? Kung ganoon, buong armada, atake. Tingnan lang natin kung sinong magtatangkang humipo sa paborito kong estudyante. Pagbati po sa aking guro, maraming salamat po dahil sa inyong pagliligtas sa buhay ko. Guro, si Lin Qingxue ay nasa masamang landas na. Hindi na niya pinahalagahan ang aming pagkakaibigan at tinangka pa kaming parusahan ni Senior Brother Guro. Kailangan po namin ang inyong tulong at katarungan. Ikaw na suwail na disipulo. Totoo ba ang sinasabi nila? Guro, ako. Siya ba ang guro na sumira sa kakayahan ni Qingxue? Humuhusga siya nang hindi mo na inaalam ang totoo. Paano bang nangyaring si Qingxue noon ay nagkamali at nagbulag-bulagan sa pagsunod sa kanya? Tangking Shue, nagawa mo pa ba akong lokohin hanggang ngayon? Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Gusto mo bang itapon ko ang kaluluwa mo at hayaan kang maghirap ng habang buhay? Xiao Mei, bigyan mo ako ng isang megaphone para marinig nila ako? Qingxue, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng matandang iyan. Ako ang magsisilbing proteksyon mo. Tignan lang natin kung sino ang may lakas ng loob na hapiin ka. Senior. Sino iyan? Isang taong duwag na nagtatago. Umalis ka dyan. Hindi mo ba alam kung nasaan ako? Ito ang maganda. Hindi mo man lang ako mahanap. Sa tingin ko bilang pinuno ng sektang Xuantian, walang kwenta ang iyong pangalan. Lapastangan. Kung talagang may kakayahan ka, lumabas ka at harapin ako. Ang pagtatago sa dilim ay gawaing mahina. Dahil ganyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Xiao Mei, hanapan mo ako ng gamit para makita nila ako. Ayon sa inyong kahilingan, nakahanap na ako ng gamit para sa inyo. Full-scale projection technology. Gamit ang inyong isipan, maaari kayong magpakita ng imahe sa mundong ito. Ang halaga ay 38,888 dolyar lamang. Pa sa unang pagbili, kasama pang special effects ang iyong pagdating. 38,888 dolyar?
Bibilin ko na. Ang effect na ito sa pagdating, napakahusay. Napakalakas ng kanyang aura. Ang 5-clawed golden dragon ang hari ng mga halimaw. Pero alaga lang niya? Ang taong ito, siguro ay galing siya sa isang banal na lupain. Hindi ko akalain na ang senior ay ganito pa kabata. Murong Q? Hindi ba't matagal mo na akong hinahanap? Bakit? Ngayong nandito na ako, tila natatakot ka na yata. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit ang kapangyarihan ko ay hindi maramdaman ang presensya niya? Tila hindi siya kabilang sa mundong ito. Senior, Huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako ngayon, walang sinuman ang pwedeng manakit sa'yo. Nagkukunwari ka lang? Nag-iisa ka lang naman. Lakas ng loob mong kalabanin ang master ko na isang malakas na monghe sa antas ng Nascent Soul? Tama, teritoryo kaya ito ng sektang Xuantian. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan mo, kapag kinalaban mo ang sektang Xuantian, magiging kalunos-lunos ang katapusan mo. Tumahimik ka. Maaari ko bang malaman, kaibigan, kung ano ang iyong pangalan? Kung may pagkakamali man ang sektang Xuantian sa iyo, maaari natin itong pag-usapan ng maayos. Pag-uusapan? Bago pa ako dumating dito, hindi ko naman nakitang nais mo itong pag-usapan ng maayos. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Lugar namin ito sa sektang Xuantian. Kung ayaw mong mapahamak, ibigay mo na sa amin ang Lin Qingxue, kundi ay parurusahan kita. Guro, mukhang nasa 20 anyos pa lamang ang taong ito. Gumagamit lang siya ng mga ilusyon. Hambog lamang ang taong iyan. Huwag po kayong magpapadaya sa kanya. Base sa kanyang anyo, totoo namang mukhang bata pa siya. Ilusyon lang ba talaga ang nangyari kanina? O baka naman may dala siyang espesyal na mahiwagang kagamitan? senior, kung hindi dahil sa pagdating nyo nitong mga nakaraang araw, siguradong wala na ako ngayon. Huwag nyo na po akong ipaglaban at kalabanin ang buong sektang Xuantian. Isang maliit na sektang Xuantian lang yan? Wala silang binatbat sa akin. Manatili ka lang dyan sa pwesto mo at panoorin mo kung paano ko sila bibigyan ng leksyon. Murong Q, mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Bakit hindi tayo magsubukan ng galing? Ang kapal mong makipagsukatan, batang kaibigan. Minamaliit mo yata masyado ang katulad kong isa ng Yuan Ying Stage Cultivator? Kung magagawa mo man lang sakta ng isang hibla ng aking buhok, agad akong luluhod at tatawagin kitang ama. Ang katawang ito ay gawa lang sa projection technology. Kahit na Yuan Ying Stage Cultivator ka pa, o kahit ikaw pa ang batas ng kalangitan, hindi mo ako masasaktan kahit katiting lang. Sige, dahil masyado ng mayabang ang batang kaibigan na ito, susubukan ko kung hanggang saan ang kakayahan mo. Matandang hukluban. Iyan lang ba ang kaya mo? Paano itong nangyari? Bakit ang mga atake ko ay walang anumang talab sa kanya? Sige lang, atakihin mo pa ako. Tapos na ito. Bakit naging ganito? Bakit ang mga atake ko ay hindi siya masaktan kahit katiting man lang? Sabi ko na nga ba, ang lakas ni senior ay higit pa sa antas ng Yuan Ying Stage. Dahil gumalaw ka na, ngayon naman, oras na para subukan mo ang mga paraan ko. Zhao Mei, ihanda mo ang lahat ng battleship at magpaulan kayo ng bala. Ano ito? Bakit bigla akong nakakaramdam ng hindi magandang mangyayari? Babala! Babala! Ang pag-atake ng battleship ay may katapat na bayad. Kulang na ang iyong balanse, pakisuyo, mag-top up na po agad. Lagot! Masyado akong naging abala sa pamimili kanina. Nakaiimutan ko na kailangang magbayad para sa mga ito. Mukhang kailangang ipagpaliban muna ang lahat ngayon. Sa ngayon, kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng pera. Ang sasakyang pandigma ay kasalukuyang mayroong mga kailangang bayaran. Mangyaring mag-ingat po, amo. Sige na, maawain naman ang langit. At dahil sa dati kang bahagi ng Qingxue Guro, parurusahan lang kita ng kaunti ngayon. Qingxue, tara na? Sandali lang. Kahit na tinanggalan na si Lin Qingxue ng kapangyarihan, siya ay bahagi pa rin ng sektang Xuantian, wala kang karapatang isama siya.
Lin Qingxue, nandito ka lang sa posisyon mo dahil sa proteksyon ng sekta. Kapag wala na ang sekta, paano ka na mabubuhay? Kayong mga nasa sektang Xuantian, ilan lamang kayong mga mahihinang tagasunod? Ang lakas ng loob niyong kausapin ako ng ganyan? Sa mga katulad niyo, para sa akin, madali ko lang kayong matatapos. Huwag kang masyadong mayabang. Kung wala ang tulong mo para kay Lin Qingxue, ano ba siya sa tingin mo? Kung maglalaban tayo ng patas, gamit ang aking talento, matagal na kayong dalawa naging mga langgam sa talampakan ko. At wala kayong karapatang magmalaki rito. Ang ipinagmamalaki mong talento, para sa akin, ay parang basura lamang. Mukhang hindi ka pa rin kumbinsido, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkalipas ng 3 buwan, si Qingxue ay personal na haharapin ang sektang Xuantian. Ako, Pagdating ng panahon, malalaman nyo rin kung sino ang tunay na mahina at basura. Qingxue, tara na! Estudyante, hindi ka dapat naging padalos-dalos kanina. Ang taong iyon ay kayang kumuha ng makapangyarihang kayamanan ng ganoon lang. At saka, ang bagay na lumilipad na gawa sa bakal kanina ay nagparamdam sa akin na nanganganib ang buhay ko. Siguradong hindi basta-basta ang pinanggalingan niya. Guro, sinabi niyo dati na ang talento ko ay napakabihira. Pagkalipas ng 3 buwan, siguradong mas magiging malakas pa ako sa oras na iyon. Dahil si Lin Qingxue ay wala ng silbi, paano niya ako lalabanan? Tingnan na lang natin. Sa bawat swerte ay may kapalit na panganib. Hindi ko alam kung mabuti o masama ang kahihinatnan nito. Sige na, hayaang silang mga kabataan ang gumawa ng sarili nilang gulo. Parang sa ngayon, kailangan ko munang unahin ang aking sakit sa tiyan. senior, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Itong nakaraang 2 araw ay nagkaroon lang ng kaunting problema sa katawan ko, ngunit wala namang dapat ipag-alala. Qingxue, ay nabigong tuparin ang iyong ipinagkatiwala. Senior, kaya patawan mo po sana ako ng parusa. Akala ko naman kung anong malaking bagay na, tayo ka na riyan. Senior, ano po ito? Nakalimutan ko sa sobrang emosyon ko. Ang katawan ko ay likha ng teknolohiya, kaya wala akong pisikal na anyo. Teknolohiya? Ito po ba ay isang uri ng sagradong kagamitan na mga makapangyarihang tao lamang ang nagmamay-ari? Qingxue, maglingkod ka at magsanay ng mabuti. At pagkatapos ng 3 buwan, siguradong mapapahiya mo ang grupo ng mga hangal na iyon. Ano po? Ako? Senior, hindi ko po kaya. Ang aking dantian ay nasira na, at ako ay... Nandito naman ako. Ano ang kinatatakutan mo? Saka, paano mo nalaman na wala nang paraan para maayos ang iyong dantian? Master, ang Xuantian Pill of Creation ay kayang magpagaling ng matitinding karamdaman, pati ang pag-aayos ng dantian, dahil may kapangyarihan itong bumago ng tadhana sa halagang 78,888 dolyar. Senior, mayroon po ba talaga na paraan para magamot ang dantian ko? Dahil sinabi ko na, syempre may paraan. Pero sa ngayon, kailangan muna nating kumita ng pera. Pera? Ang senior na may pambihirang lakas gaya mo, kailangan pa po ba ng mga karaniwang bagay gaya ng pera? Medyo mahaba ang kwentong yan. Qingxue, alam mo ba kung alin ang pinakakakitaan ng pera dito? Pagdating sa pagkita ng pera, syempre ay ang mga sekta. Ang isang sekta ay parang isang dambuhalang makina ng pera. Maraming mga alagad ang may kanya-kanyang tungkulin na nagpapatakbo sa paggawa ng mga gamot, mga anting-anting at kagamitang pang-alkemi na mga negosyong talagang malakas kumita. Tingnan na lamang natin ang sektang Xuantian dahil sa tulong ng mga alagad nila, kumikita sila ng mahigit 10,000 spirit stone araw-araw. Sinubukan ko na kahapon ang mga bagay lang na ibinibigay ni Qingxue ang maaaring i-transfer. Mukhang aasa lang muna ako sa kanya para maipadala ang mga bagay mula sa mundo ng mahika at ipalit ito sa pondo. Kapag may sapat ng pondo, magagamot na rin sa wakas ang sakit ko. Sige, Qingxue, nakapag-decide na ako kung gusto nating kumita. Ang unang hakbang ay ang pagtatayo ng sariling sekta. Magtatayo ng sekta? Naghahanap kami ng tao? Interesado ba kayo? Hindi po. Young Master, sumama na po kayo sa amin pauwi. Sabi po ni Amo, kailangan na kayong maibalik sa bahay ngayon. Babalik?
Si Suaner, porket disipulo siya ng pinuno ng sektang Xuantian, hiniya niya ako sa harap ng madla ng kanselahin niya ang kasal. Oo, ako na si Zhang Tianyi ay ipinanganak na mahina, pero sabi ng mananalaysay, basta makahanap ng isang nakatagong sekta, masosolusyonan ang problema ko. Ngayong araw, kahit itaya ko pa ang buhay ko, mahahanap ko ang nakatagong sektang ito. Young Master, ang paghahanap sa nakatagong sekta ay depende sa kapalaran, hindi iyan ang makukuha sa pilitan. Boss, Bumalik ka na pala, Ching Shue? boss, konti lang ang dala kong spiritual stones. Dagdag pa na sa mundong ito, kahit ang mga ordinaryong tao ay ginagamit ito para magsanay, walang gumagamit ng ginto, kaya kahit ilang kalye na ang nalibot ko, ito lang ang nakuha ko. Napakaraming ginto nito ah. Siguro nasa ilang milyong dolyar na ito? Sapat na ito. Ibinigay ni Lin Chingsue ang gamit. Ilang piraso ng ginto. Tatanggapin ba? Oo, tatanggapin ko. Ching Shue, lalabas lang ako saglit para sa isang bagay. Manatili ka lang dito, babalik ako agad. Ngayong araw, kapag hindi ko nahanap ang nakatagong sektang ito, hindi na ako kailanman babalik sa pamilya Jiang. Talagang may pambihirang lakas ang ating boss, nagawa niyang biglaang maglaho sa harap ko. Simula ngayon, susundan ko ang bawat yapak niya. Sabi ni na Song Feng, nasa 20 anyos pa lang daw siya. Hindi ko alam kung meron na ba siyang asawa. Nakita mo ba ang taong biglang nawala? Saan? Wala namang tao roon ah. Baka namali lang po kayo ng tingin. Ang taong iyon ay nawala mismo sa harap ko. Paano ako magkakamali? Alam ko na, siguradong isa siyang makapangyarihang eksperto na mahilig magtago ng tunay na pagkatao para maglibang. Ito na talaga ang hinahanap ko na lihim na sekta. Napakaswerte ko, napakadali lang pala nito. Pasensya na po, ang sekta niyo po ba ay tumatanggap pa ng tao? Master, tapos mo na ang pagsasanay mo. Kailangang maglingkod ni Xiaomei sa ibang host. Kapag nalagay sa panganib si Master, babalik ako para sa iyo. Paalam. Gamit ang gintong ito, madali na akong makakapag-ipon ng pera. Pagdating ng panahon, ibebenta ko ang mga gamit mula sa dalawang mundo para kumita ng malaki. Sa ngayon ay kulang pa ang pondo, pero kapag marami na akong nakuhang batong espiritual, gagamutin ko muna ang malubha kong sakit sa tiyan. Ang kailangan kong gawin ngayon ay ang palitan ang lahat ng gintong ito ng pera. Maupo ka muna. Kaibigan, natingnan ko na ang gamit, pero dahil wala kang katibayan kung saan ito galing, mahihirapan akong bigyan ka ng magandang presyo. Ang maibibigay ko lang ay ito. 1,000,000 dolyar. Sige, walang problema. I-transfer mo na lang sa akin. Nakatanggap na po ng 1,000,000 dolyar. Kaibigan, mukhang madali kang kausap. Kung sakaling mayroon ka uling supply, tawagan mo lang ako kahit kailan. Ayos, pag may nakuha pa akong ginto, kukontakin uli kita. Sundan niyo siya. Alamin niyo kung sino talaga siya. Sige po. I-drive mo na ang sasakyan. Hindi ako marunong mag-drive. Kahit di naman ako. Boss, Big Boss, Anong nangyari? nawala po namin siya. hindi po namin nahabol. Paano niyo siya nawala? Kasi po siya, pa rin, hindi raw po siya marunong mag-drive. Eh ikaw? Ako po ba, hindi rin po ako marunong. Mga walang silbi. Irmao, bukas bigyan mo ako ng 2 matatalinong bata
at paalisin mo na ang dalawang ito. Hi! Mukhang ang tungkol sa pagbebenta ng ginto ay kailangan ko munang bawasan. Pero ang mga gamot mula sa mundong iyon ay talagang mahusay. Siguradong malaki ang kikitain ko kung kukuha ako nito. Pero kailangan ko munang gamutin ang sakit ko sa tiyan. Para pagdating ng panahon, ay baka magawa ko ring maging isang immortal o kaya maging isang bathala. Ano na kaya ang nangyayari kay Ching Shui? Nauuhaw ka ba? Napapagod ka na ba? Gusto mo bang kumuha ako ng makakain? Siguradong gutom ka na. Yung leader. Tama na nga. Ano ba talagang gusto mong gawin? Sa loob lang ng sandaling oras, ay mahigit 800 ulit mo na yang itinanong. Sinabi ko nang hindi ko alam. Ang mga katulad ng senior ay malayang makakaalis kung kailan nila gusto. Paano naman namin malalaman kung nasaan siya? Opo, tama po kayo. Senior, bumalik na po kayo. Ching Shui? Iginagalang ko po kayo, aking guro. Tanggapin niyo po ang aking pagpupugay. Sino ka? Ako po ay mula sa mansyon ng Guangcheng Pamilyang Zhang. Mula pagkabata po, nais ko nang pumasok sa isang sekta. Sana po ay makita ng aking master ang aking katapatan at tanggapin ako sa iyong sekta. Ang mansyon ng Guangcheng ay nasa ilalim ng sektang Xuantian at ito ang pangunahing lungsod at ang negosyo ng pamilyang Zhang sa loob nito ay laganap na sa 10 karatig na lungsod. Ngunit ang taong ito ay mahina ang pangangatawan at hindi makapagsanay ng abilidad. Kung tatanggapin siya sa sekta, baka magkaroon ng problema. Mayaman ba ang pamilyang Zhang? Kung papalitan ito ng mga spirit stone, ang negosyo ng pamilyang Zhang ay kumikita ng hindi bababa sa $100,000 bawat buwan. Mali po. Ang ninuno ng aming pamilyang Zhang ay narating na ang gintong antas. Sa tulong ng aming ninuno, ang pamilyang Zhang ay matagumpay na ngayon. Noong nakaraang buwan pa lamang, ang nakolektang upa ay hindi bababa sa $500,000. Ala, bakit lumaki ang gulo? Hindi ba't kailangan ko lang tumanggap ng mag-aaral? Sige, tatanggapin kita. Subalit, hindi ko alam kung itong regalo sa master. Senior, Sa pagbuo ng sekta at pagpapatayo ng mga gusali, kailangan ng malaking halaga ng dolyar para rito. talaga namang may malawak na pananaw si Senior. Master, ito ang card mula sa pamilyang Zhang. Meron itong $300,000. Sana ay tanggapin niyo po ito. Dahil nakita ko ang iyong katapatan, tatanggapin ko na ang alay na ito. Mula ngayon, ikaw na ang magiging una kong opisyal na disipulo. Nandiyan ang master, tanggapin niyo po ang aking pagpupugay. Ano po ang inyong buong pangalan at saan naman po itatayo ang ating sekta? Muntik ko nang malimutan. Ang iyong master ay si Qin Jiang. Tungkol naman sa sektang ito, tatawagin itong Sektang Zatian. Ano po, sektang Zatian? Dahil narito na ang lahat, panahon na upang itayo ang ating sekta. Senior, walang kahit ano dito sa bundok na ito, paano maitatayo ang ating sekta? Huwag kang magmadali. Dahil ako, mayroon pang mas mahalagang dapat gawin. Master, gusto mo bang bumili ng teknolohiya ng neural transfer? Kasama ang mga body puppet para sa mundong ito? May pera ako ngayon? I-load na iyan. Parang nararamdaman ko na medyo kakaiba si Senior ngayon. Ching Shui, kurutin mo nga ako. Senior, parang hindi po yata maganda iyan. Ay naku, bilisan mo na. Mukhang sa mundong ito, mayroon na rin akong pisikal na katawan. Ching Shui, huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, wala nang mangangahas na saktan ka. Si Senior, hinawakan niya ako. Guro, hindi ba't magtatayo kayo ng sekta? Masyado lang akong natuwa kanina. Nalimutan ko tuloy ang dapat gawin. Oras na para ipakita sa inyong mahiwagang mundo ang lakas ng teknolohiya. Xiaomei, i-load na yan. Iba talaga ang system, ang lupit. Sulit ang ginastos kong $500,000.
Dahan-dahan lang, baka masira yan. Ingatan nyo ang paglapag. Tianye. Ang lugar na ito ay magiging atin ng sektang Zatian. Ang Alchemy Room, ipinapaubaya ko na sa iyo, Ching Shue. At dito sa Talisman Room, ipinapaubaya ko naman sa iyo, Tianye. Tungkol naman sa silid ng paggawa ng sandata, ako na ang bahala, kahit medyo mahirap. Ikaw, Senior. Kahit nakakita na ako ng iba't ibang alchemy master na gumagawa ng tableta, napakahirap ng mga proseso nito. Kapag nagluluto na, kailangan ng tamang init at mga espesyal na galaw. Hindi ko po talaga iyon alam gawin. Guguro, ito, hindi rin po ako marunong gumawa ng mga talisman. Dahil nagsalita na ako, siguradong may paraan ako para kayo ay makapagtrabaho ng lohikal, scientifico at maayos na daloy ng wasto sa tamang pamantayan. Senior, patawarin niyo po kami sa aming kakulangan. Hindi po namin lubos na maunawaan ang inyong sinasabi, Senior. Ayos lang kahit hindi nyo maintindihan. Ang kailangan nyo lang malaman ay mayroon akong paraan at mahiwagang gamit para makagawa kayo ng mga tableta ng tama at sa pinakamadaling paraan. Ngayon naman, ipakikita ko sa inyo ang aking sikretong sandata. Senior, totoo po bang ang mahiwagang gamit na ito ay tutulungan akong matutong gumawa ng gamot? Huwag kang mag-alala, ito ang mahiwagang gamit na espesyal kong inihanda. Nga pala, nasaan na ang mga pinabili ko sa iyo kahapon? Ilabas mo na, at ako ay gagawa ng mga gamot para makita nyo. Senior, ito po ang mga pinabili niyo sa akin kahapon, ang kumpletong koleksyon ng mga reseta na nagkakahalaga ng $200,000. Ang natitira namang $100,000 ay ibinili ko po ng iba't ibang mga sangkap para sa paggawa ng gamot, pati na rin mga kagamitan sa sandata, at inilagay ko po silang lahat sa mahiwagang singsing na ito. Si Lin Ching Shue ay nagsumite sa iyo ng isang mahiwagang singsing. Nais mo ba itong tanggapin? Oo, sige tanggapin. Magaling, mahusay ang ginawa mo. Tungkol naman sa akin, inilagay ko na ang lahat ng reseta sa mahiwagang gamit na ito. Kailangan nyo lang maglagay ng mga espesyal na halaman dito sa loob at makukuha nyo na ang kailangan ninyong mga gamot. Napakakamangha naman ng mahiwagang gamit na ito. Siyempre naman, panoorin nyong mabuti dahil ang lahat ng ito ay isang beses ko lang ipapakita. Xiaobao Tongxue? Nandito po ako. Nagsasalita ba ang mahiwagang gamit na ito? Posible bang may espiritu sa loob nito? Narinig ko na. Mga kagamitan lang ng immortal ang nagkakaroon ng espiritu. Ang ganitong kayamanan, kahit ang mga makapangyarihang pinuno ay hindi man lang makasilip dito, hindi ko akalaing mayroon pala kaming ganito sa loob ng aming sekta. Anong kagamitan ng immortal? Binili ko ito sa halagang $500 bilang isang espesyal na smart rice cooker na kayang sumunod sa boses. Xiaobao Tongxue, iproseso ang sisui pill. Kasalukuyang ninananaig ang pagluluto. Pakiantay po. Kaya ng sisui pill na linisin ang lahat ng dumi sa katawan. Gamit ito upang gamutin ang maliit na sakit na kanser. Siguradong hindi ito magiging problema. Pagkatapos malunasan ang sakit ko sa tiyan, tutulungan ko si Ching Shue na talunin si sektang Xuantian. At ang lahat ng yaman ni sektang Xuantian ay mapupunta na sa akin. Isang makulay na liwanag. Mukhang ang nilulutong gamot na ito ay may pambihirang kalidad at baka nga makabuo pa ito ng mga gamot na may marka. Naku po, nakalimutan ko na ang mga gamot na may marka ay mga pambihirang bagay. Sa sandaling lumitaw ang mga ito, mangangailangan sila ng pagsubok ng kulog. Master, itigil niyo na po. Sa sandaling tumama ang kidlat, mauuwi tayong lahat sa wala. Huwag kang mag-alala, naglagay na ako malapit sa sekta ng mga lightning rod. Pagdating ng oras, itatabi ko ang kuryenteng iyon para magamit ko. Ang gamitin ng lakas ng kidlat? Isang pambihirang kapangyarihan, kahit pa ang pinakamalakas na pinuno, o kahit isang immortal pa, hindi nila magagawa yan. Diyos ko. Guro, gaano ba talaga kayo kalakas? Wala talagang katulad ang master. Sa kabila ng matinding kidlat na iniiwasan maging ng mga dakila, napanatili niya pa rin ang kanyang hinahon. Narito na siya.
Tagumpay po ang pag-charge, mahal kong amo. Guro? Fenger, noong papunta kayo rito, nakita nyo ba ang kidlat mula sa malayo? Iyon ay parusa ng tableta? Tama ka. Ang kidlat na iyon ay dahil sa pagbuo ng disenyo sa tableta na nagdulot ng parusa ng langit. Mukhang may isang pill saint sa malayo na gumagawa ng isang pambihirang tableta. Isang pill saint? Ayon sa mga usap-usapan, ang tanging makakagawa ng tabletang may disenyo ang siyang karapat-dapat tawaging pill saint. Ang isang taong tulad niya, sa isang tableta lang, ay kayang kumuha ng katapatan mula sa maraming malalakas na tao. Kung ang ating sektang Xuantian ay may pagkakataong maimbitahan ang nakatataas na iyon. Kung magagawa nating mapalapit sa ganoong klaseng tao, kahit sa lugar lamang kung saan siya gumagawa ng tableta tayo magsanay ng sandali, ay katumbas na ito ng maraming taon ng pagsisikap. Ito ay isang napakalaking pagkakataon. Guro, sinabi po sa akin ng tagagawa ng tableta ng sekta na mayroon akong talento para maging isang unang antas na tagagawa ng tableta kung sakaling mabigyan ako ng halaga ng pill saint na iyon. Fenger, totoo ba ang sinasabi mo? Kung ganoon, pumunta ka agad sa bodega ng sekta, pumili ka ng ilang magagandang regalo at samahan mo ko sa pagbisita sa nakatataas na iyon. Kung makukuha mo ang kanyang tiwala at maging apprentice niya, huwag na nating bilangin si Xinjiang dahil pati ang sektang sumusuporta sa kanya ay yuyukod sa harap mo. Opo. Xinjiang, Lin Qingxue, kapag naging apprentice na ako ng nakatataas na iyon, oras na para lumuhod kayo sa harapan ko. Ilan na ang bilang? 17 na po. Guro, ang ginamit ninyong pang-iwas sa kidlat ay talagang napakahusay. 20. 21. Senior sister, nauuhaw ka ba? Ipagtitimpla kita ng tsaa. Huwag kang mang-istorbo. Nagugulo ang bilang ko. 30. 31. Sige lang, magbilang lang kayo. Ilan na ba? Senior sister, hindi ba't ikaw ang nagbibilang? Hanggang kailan pa ba matatapos ang mga kidlat na ito? Siguro ay malapit na itong matapos. Tingnan mo. Bilisan mo. Amo. Guro, tapos na. May pambihirang senyales sa langit, punong-puno ng enerhiya ang lugar na ito. Ito ang tanda ng isang napakataas na kalidad na tableta. Tama ang hinala ko. Siguradong ang kagalang-galang na si Alchemy Saint ay narito sa bundok na ito. Halina kayo, samahan ninyo akong umakyat upang magbigay pugay kay Alchemy Saint. Guro, nabalitaan ko po na si Alchemy Saint ay isang napakalakas na eksperto na abot sa malayo ang kaniyang kapangyarihan. Kung gagamit tayo ng mahika para umakyat, hindi kaya magmukhang wala tayong galang? Para sa akin, mas mabuti pang lumuhod tayo ng paulit-ulit habang gumagapang paakyat. Pagluhod at pagyukod ng 9 na beses. Ito, hindi ba parang masyadong... Aking mag-aaral? Hindi ba parang tayo ay masyadong marami ng luhod? Ay nako, Guro. Mula nang dumating tayo rito, siguradong ang bawat kilos natin ay nasa ilalim ng paningin ni Alchemy Saint sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa pagbisitang ito, dapat nating ipakita ang buong paggalang natin. Ngayong lumalakad tayo habang nakaluhod, kitang-kita na ang ating determinasyon at katapatan. Siguradong maantig si Alchemy Saint. Kapag binigyan niya tayo ng kahit kaunting biyaya, siguradong ang ating sektang Xuantian ay mabilis na aangat sa tagumpay. Sa oras na iyon, hindi imposibleng maging isang nangungunang sekta tayo. Tama ka dyan. Mabuting alagad, napakatalino talaga ng naisip mo. Halika, ituloy ang pagluhod. Waner, ano pang hinihintay mo? Luhod na ulit.
King Jiang, Lin Shui, ano ngayon kung may malakas kayong pinagmulan? Kapag naging guro ko na si Alchemy Saint, malalaman ninyo na sa harap ng tunay na talento, mga langgam lang kayo. Ito ba ang sinasabing maalamat na nakakalinis ng katawan, nag-aalis ng dumi sa loob, at bumubuo muli ng lakas na si Sui Pill? Sabi nila, ang gamot na may markang ito ay 100% sumasanib sa katawan, lalo na ang Sisui Pill na nagpapalakas ng talento para kahit ang mga ordinaryong tao ay makapagsimulang magsanay. Ang ganitong gamot ay napakahalaga at bihirang mahanap, kahit ang isa lang nito ay kayang guluhin ang mundo ng mga immortal. Dahil sa Sisui Pill na ito, hindi lang gagaling ang sakit ko sa sikmura, maging ang pagiging immortal ay posible na. Sa oras na iyon, kapag naging mahusay akong mandirigma, siguradong napakasaya noon. Kukunin ko ang isang ito. Uminom kayong dalawa ng tig-isa at ibenta na lang ang lahat ng matitira. Poong guro. Senior, ang pildoras na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Ako po, hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko. Para tratuhin mo ng ganito, wala po akong maitutumbas dito, Ching Shui, kundi ang... Tama na, manatili kang buhay, yun ang pinakamalaking kabayaran para sa akin. Maraming salamat po, Senior. Kailangan ko pa ang tulong mo para kumita, para makapagsimula na ako sa landas ng pagsasanay, kaya Ching Shui, dapat kang mabuhay ng maayos. Master? Simula pa nung bata ko, wala pang tumrato sa akin ng ganito kaganda. Master, kung hindi mo po ako mamasamain, nais po kitang ituring na aking pangalawang ama. Mula ngayon, handa po akong magsilbi at magpakapagod para sa inyo, kahit itaya ko pa ang buhay ko. Tama na, hindi iyan kailangan. May iba ka pa bang pangalan na ang tawag ay Feng Xian? Master, mula bata pa po ako, ang pangalan ko na ay Zhang Tianyi, at hindi kailanman nabanggit ng tatay ko na mayroon pa akong ibang pangalan. Master, kung gusto niyo po akong palitan ng pangalan, bababa po ako ng bundok ngayon din para ipabago sa tatay ko ang aming talaan ng pamilya. Hindi naman kailangan maging ganyang katapat. Maghanda na muna kayo. At mamaya, sumama kayo sa akin sa silid ng pagpapanday para may pakita ko sa inyo ang aking sikretong kuta. Sektang Zatian? Ako ay si Sektang Xuantian. Bakit hindi ko pa naririnig ang grupong iyan? Maari kayang, ito ay isang tago at kamakailan lang lumitaw na sinaunang sekta. Ito ang paglitaw ng banal na kagamitan, isang malakas na bagyo. Maari bang hindi lang isa ang matalinong guro sa bundok na ito, kundi may isa pang eksperto sa banal na sandata? O marahil ay isang dakilang henyo sa lahat ng bagay? Guro, tingnan niyo po. Ito ay isang eksperto sa anting-anting? 3 dalubhasa o marahil ay isang napakagaling na nilalang na pinagsama-sama ang 3? Diyos ko, dito sa teritoryo ko, sa sektang Xuantian, ay may lumitaw na ganitong klase ng nilalang. Ito, anong klaseng kapangyarihang ito? Kahit ang matinding bagyo ay hindi ito kayang sirain. Tiyak na ito ay isang sinaunang lugar para sa pagsasanay. Bilis! Samahan niyo ako magbigay galang sa kanila. Ito ba talaga ang mundo ng cultivation na alam ko? Kapag pinalitan ng A4 paper ng anting-anting at ang tinta ng pulang cinnabar, itong printer na ito ay gagana rin ng perpekto. Siya nga pala, maglinis kayo mamaya at dalhin ang lahat ng ito para ibenta. Saka isa pa, anuman ang gusto ninyong armas o anting-anting, gumawa na lang kayo ng sarili ninyo. Ang mga paraan naman ay itinuro ko na sa inyo lahat. Mga kagamitang celestial na kayang gumulo sa mundo ng cultivation. Mga anting-anting na kayang magpabagsak ng kidlat. Senior, ano ba talaga ang tunay ninyong pagkatao? Alam niyo po ba na kapag inilabas ang mga ito, maraming tao ang magkakagulo? Ninong! Sandali! Ninong, anong kabutihan po ang ginawa ko para tratuhin niyo ako ng ganito? Ninong, kung hindi lang ako lalaki, papakasalan ko po kayo. Pagsisilbihan ko po kayo ng lubos at magiging katulong niyo habang buhay. Tama na. Kung gusto mo talagang magpasalamat, mag-focus ka na lang sa iyong cultivation. Sa baba ng level mo, nahihiya akong isama ka sa labas. Ninong, wag po kayong mag-alala. Magsisikap ako sa pag-aaral. Hindi ko po kayo bibiguin. Ama, ina, sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Zhang,
Nakatagpo ako ng isang mabuting guro. Binibigyan niya ako ng elixir, pinapagamit ako ng mga kagamitang celestial. Ang pinuno ng sektang Swantian, si Murong Q, humihiling na makita ang immortal. Master, hinahanap ka ba nila? Bakit naparito ang matandang ito? Kayong dalawa? Sumunod kayo sa akin at harapin natin sila. Guro, may mangyayari ba sa pagluhod nating ito? Ilang oras na tayong nakaluhod dito, pero wala pa rin tayong nakikitang kahit sino. Junior sister, ang lahat ng ito ay siguradong pagsubok na iniwan ng mga ninuno. Ang makakapasa lamang sa pagsubok, ang may karapatang makakuha ng swerteng mula sa langit. Tama ka, may nararamdaman ako, lalabas na ang immortal anumang sandali. Sectmaster ng Swantian, si Murong Chiu ay humihingi ng pahintulot na makita ang immortal. Ang alagad ng Sectmaster ng Xuantian na si Song Feng ay humihiling na makita ang immortal. Ang alagad ng Sectmaster ng Xuantian na si Su Waner ay humihiling na makita ang immortal. Kayo ba ang gustong makakita sa akin? Tama po, mga tauhan kami ng sektang Swantian. Nakita po namin ang inyong paggawa ng mga banal na gamot at sandata. Sana po ay mabigyan nyo kami ng pagkakataon upang matulungan kami. Bakit hindi kayong tatlo tumingala para makita ang mukha ko? Ang mukha ng immortal ay hindi bagay para sa aming mga hamak na tao na makita ng direkta. Sana po ay mapatawad nyo kami. Sabi ng tumayo ka. Tumayo ka na. Bakit dami mo pang sinasabi? Subukan mong magsalita pa at parurusahan kita ng kidlat. Pasensya na po, titingala na po kami ngayon din. Bilis-bilis, tumingin na kayo. Bakit ikaw ang narito? Murong Q, hindi ba't gusto mong makita ang immortal? Nasa harap mo na ang immortal na iyon. Bakit hindi ka lumuhod? Lapastangan. May gana kang hiyain ako. Sectmaster Murong, hindi ba't wala kang pakialam sa yaman at katanyagan? Bakit ka narito ngayon? Lin Qingxue, bakit kayo nandito? Nakuha ko na. Nandito rin kayo para makita ang immortal at humiling ng pagkakataong maging immortal, hindi ba? Puro salita lang pala kayo tungkol sa kasunduan sa loob ng 3 buwan. Ngayong iisipin, isa lang itong palabas. Nagpunta kayo rito ngayon marahil para humingi ng gamot upang ayusin ang kapangyarihan ng inutil na ito. Ang mga gamot para ayusin ang kapangyarihan ay bibihirang kayamanan. Ang ganitong kayamanan, kung gagamitin lang sa isang inutil, ay tunay na nakakahayang. Sandali lang, ano bang pinagsasabi nyo? Hindi ba't nandito kayo para humiling? Bakit nyo iniinsulto ang aking guro? Mukha lang siyang karaniwang tao, ngunit katatapos lang ng malakas na kulog at kidlat dito. Kung karaniwang tao lang siya, dapat ay kanina pa siya ng hina sa takot, ngunit kalmado lang siya. Siguro, isa siyang alagad ng immortal. Binata, maaari bang malaman kung sino ang iyong guro? Sasabihin ko sa iyo, ang aking guro ay ang pinuno ng sektang Jatian, ang immortal na hinahanap ninyo. Binata, maaari bang itanong, naririto ba ang immortal? Nabalitaan naming narito ang immortal, kaya kami ay buong pusong lumuhod ng paulit-ulit para lang makaharap sa kaniya. Tinatanong nyo kung nasaan ang aking guro? Nandito lang sa harap nyo ang aking guro? Ang ibig mong sabihin, ang guro mo ay si Qin Jiang. Hoy bata, hindi mo naman siguro sasabihin ang guro mo na sinasabing immortal na kayang gumawa ng mahiwagang gamot ay si Qin Jiang, hindi ba? Kahit ang guro ko ay hindi nyo kilala, tapos naglakas loob kayong pumunta rito? Bata, napakauto-uto mo naman. Totoo namang may kakaibang kakayahan si Qin Jiang, pero ang sabihin kaya niyang gumawa ng mahiwagang gamot at gumawa ng mga sandata ay talagang kadiyusan. Hoy bata, payo ko sa iyo na magising ka sa katotohanan. Baka maloko ka pa at mawala na sa iyo ang lahat ng hindi mo alam. Inamin ko na may kaunting talento talaga iyang si Qin Jiang, pero kung sasabihin mong siya ang maalamat na immortal na nakakagawa ng gamot at nakakabuo ng mahiwagang sandata, mas pipiliin ko pang maniwala na ako ay isang makapangyarihang pinuno na isinilang muli. Isang taong walang kapangyarihan at umaasa lang sa mga panlabas na kagamitan. Karapat dapat bang tawaging immortal iyan? Kayo. Huwag magmadali. Tingnan muna natin. Tigil na, kayong tatlo. Wala akong pakialam kung sino man kayo. Itiniuring ako ng guro ko na parang sarili niyang anak, kaya ang pag-insulto sa kanya ay pag-insulto na rin sa akin. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Alis na kayo ngayon din. Kung hindi ay mapipilitan akong labanan kayo. Bata, sa tingin mo ba sa hawak mong ordinaryong sandatang pangkaraniwang tao ay mapapaalis mo kami? Ang hamak ay hamak pa rin. Akala mo siguro ay dahil marunong ka ng kaunting paglaban, ay kaya mo nang labanan kaming mga taga-ibang mundo? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano, ang tunay na taglay na lakas ng isang gaya namin.
Isa akong bihasang mandirigma. Akala mo ba sa luma at sira-sirang sandata mo ay mapipigilan mo ang atake ko? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Napakasimpleng nila lang, pero hindi mo alam ang limitasyon mo. Isang mahiwagang gamit? Ito ay isang mahiwagang gamit. Isang langgam na tulad mo, hindi nararapat humawak niyan. Bata, ibigay mo sa akin ang gamit na iyan. Ang ganitong kayamanan ay dapat hawakan ng mas malakas na tao. Gusto mo ang mahiwagang gamit ko? Subukan mong kunin dito. Lapastangan? Wag. Lugar ito ng mga banal. Bawal ang anumang kaguluhan dito. Ika'y bata pa. Makinig ka sa payo ko. Ang mahiwagang gamit na ito ay hindi kakayanin ng isang karaniwang tao. Gawin natin ito. Ibigay mo sa akin ang sandatang iyan at gagawin kitang pinaka-espesyal kong alagad. Guro, sinalanta niya ako ng husto. Gusto ko siyang pagbayarin. Tama na. Alam mo namang mahina ka, tapos mga api ka pa ng iba? Ikaw. Bata, ang aking guro ay isang makapangyarihang Yuan Ying at ang pinuno ng sektang Xuantian at handa siyang bumaba sa kaniyang antas para gawin kang kaniyang alagad. Isang napakalaking pagkakataon ito. Luhod na at magbigay galang sa guro. Gusto niyo ang mahiwagang gamit ko? At gusto niyo pa akong maging alagad? Ano bang akala niyo sa sarili niyo? Umalis na kayo dito. Baka kung ano pa ang magawa ko sa inyo. Ikaw? Wala kang modo at hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Alam mo ba kung gaano karami ang taong gustong maging alagad ng aking guro pero hindi niya tinatanggap? Naghahanap ka ng gulo? Tama na. Nasa teritoryo ko kayo. Aagawin niyo ang tao ko. Lilinlangin niyo sila sa harapan ko. Baliwala lang ba ako sa inyo? Kinjiang, huwag kang sumobra. Akala mo ba hindi ko alam? Kinukuha mo lang ang batang ito bilang alagad dahil pinagnanasaan mo rin ang kaniyang mahiwagang gamit? Bata, kung ano ang kayang ibigay sa iyo ni Qin Jiang, kaya ring ibigay ng sektang Xuantian. Kung sasapi ka sa tamang panig, sinisiguro ko na higit pa ang makukuha mo sa sektang Xuantian. Sa buong buhay ko, iisa lang ang ituturing kong guro. At iyon ay si Qin Jiang Kayong, mga nasa sektang Xuantian. Sino ba sa tingin niyo ang sarili niyo? Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo nang banggitin ang aking guro. Kahit gusto pa niya ang hawak kong mahiwagang sandata, o kahit pa gusto niya akong tapusin, ibibigay ko pa rin iyon sa kanya. Sa isang utos lang ng aking guro, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ibubuhos ko ang buong lakas ko para matapos ang gawain. Mula sa 1,000 metrong bangin hanggang sa ibaba, 2 segundo lang ang kailangan ko. Ito ang aking deklarasyon ng pag-unlad. Si Zhang Tianyi. Magaling! Tianye, aking mabuting alagad, hindi nga nasayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Dahil sa iyong binanggit na nakaaanting na deklarasyon, tutulungan kitang buksan ang iyong mga nakatagong lakas upang muli kang makatapak sa landas ng pagsasanay. Totoo po ba, guro? Isang salita, hindi na mababawi pa. Nakita niyo naman, hindi sa ayaw ko kayong bigyan ng pagkakataon, sadyang hindi lang talaga sapat ang inyong sektang Xuantian. Gumagabi na rin? Hindi ko na kayo patutuluyin? Makaalis na kayo. Qingxue, Tianye, tayo na. Kayo? Huwag niyo sabihin hindi ko kayo binalaan. Sa paligid na ito, naglagay ako ng mga bitag na kidlat at lambat. Kapag pilit kayong pumasok, kayo rin ang mananagot. Guro, bakit sila ay hinahayaang makapasok sa teritoryo ng mga Diyos? Maaari kaya na ang lugar na ito ay walang nagmamay-ari? Mali ang hinala natin kanina at wala talagang sinasabing mga Diyos. Pumasok tayo at tingnan natin. Sige. Hindi maganda ito. Hindi ito maganda. Guro, tutulungan ka namin. Babala! Babala! May natuklasang hindi kilalang tao sisimulan na ang security mode. Guro, sa tingin ko po, nakuha na ni Qin Jiang at ng dalawa pa niyang kasama ang mga pamanang kaalaman ng sinaunang sekta dahil sila lang ang may kakayahang makapasok doon. Kapag nakahanap si Lin Qingxue ng gamot para maayos ang kanyang dantian at idinagdag pa ang yaman ng sinaunang sekta, paglipas ng 3 buwan, siguradong delikado tayo. Hindi ko hahayaan na makuha nila ng ganoon kadali ang sinaunang pamana. Alamin mo ang tungkol sa batang may hawak ng mahiwagang sandata. Hindi ako naniniwala na ang 3 iyon ay magiging tapat sa isa't isa. Masusunod po. Qin Jiang, Lin Qingxue, tingnan natin ang kahihinatnan nyo. Magsimula na tayo.
Sana ay makatulong itong si Suipil para makapagsimula na kayo sa inyong pagsasanay. At saka, oras na rin para simulan ko ang aking plano. Kumusta na? Pasensya na po, Master. Hindi ko pa rin maayos ang aking dantian. Akala ko naman kung anong seryosong bagay na. Kung hindi man uubra ang si Suipil, ako ay mayroon pang ibang paraan. Ito ay May bali-balita na may ilang taong pinanganak na espesyal na nagdurusa simula pagkabata at hindi nakakapagsanay. Ngunit ang mga taong ito, kapag nagsimula na sa landas ng pagsasanay, ay nagkakaroon ng pambihirang katangian at nagiging isang henyong sadyang pambihira. Sa nakikita ko ngayon, si Tianye ang taong iyon na may kakaibang talento. Sige na, ikaw lang naman kasi sa mundong ito ang tanging may koneksyon sa akin, aasahan pa kita sa hinaharap. Chingchue, alam mo ba, sa 3,000 landas na ito, kung alin ang pinakamalakas? Master, patawad po sa aking kakulangan, hindi ko po alam. Chingchue, tandaan mo, ang 3,000 landas na ito ay may kanya-kanyang galing. Ngunit kung tatanungin kung alin ang pinakamalakas, ang pipiliin ko ay ang pay-to-win path. Master, maaari ko bang itanong kung ano ang pay-to-win path? Dahil hindi gumana ang si Suipil, gagamitin ko ang pay-to-win path para tulungan kang makabalik sa iyong pagsasanay. Xiaomei, tulungan mo akong bumili ng Xuantian Pill of Creation. Matagumpay na nabili ang Xuantian Pill of Creation. Senior, ano po ito? Sinabi ko na sa iyo, tutulungan kita na mabuo muli ang iyong espiritual na ugat para mabalik ang iyong lakas. At ito naman ay isang gamot na sadyang inihanda ko para sa iyo. Handa ka na ba? Senior, nawala na sa akin ang lahat noon. Kaya sa pagkakataong ito, ayaw ko nang sumuko kahit anong mangyari. Pakiusap, simulan na po natin. Senior, hindi lang naayos ang espiritual na ugat ko, kundi dahil din sa paglinis ng aking katawan, ang aking espiritual na ugat ay naging napakataas na antas na. Binabati kita sa iyong pagbabalik sa landas ng pagsasanay. Senior, ang lahat ng ito ay dahil sa inyong kabutihan. Hindi alam ni Chingxue kung paano kayo pasasalamatan. Tinulungan kita dahil nararapat ka lang tulungan. Simula sa araw na ito, ikaw na ang sektang Zatian Dakilang, nakakatandang pinuno. At tawagin mo na lang akong Kinjiang pagkatapos nito. Ako, kaya ko ba? Magtiwala ka sa iyong sarili. Oo nga pala, dahil sa ilang mahalagang bagay, kailangan kong umalis muna ng ilang sandali. Dito naman, nariyan ang mga gamit na inihanda ko para sa iyo. Mag-practice kang mabuti rito. At huwag mong kalimutang kumuha ng mas maraming mga disipulo. Senior, ay mali. Sovereign, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ni Chingxue na hindi mabibigo ang inyong inaasahan. Aalagaan ko ng mabuti ang ating sekta hanggang sa inyong pagbabalik. Ang si Suipil na ito ay kayang linisin ang lahat ng dumi sa katawan ko. Isang maliit na cancer sa bituka sa harap ng si Suipil ay wala lang talaga ito. Kahit nakakaunti ang enerhiya sa mundong ito, ngunit kaya kong maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo at gamit ang mga yaman mula rito, ay kaya ko ring maging isang makapangyarihang tagapagsanay. Ganoon pala, ganito pala kaganda ang pakiramdam ng nagpapakadalubhasa sa pagsasanay. Nararamdaman kong hindi na masakit ang aking tiyan, kaya naman pala sinasabi nilang hindi mo namamalayan ang panahon sa pagsasanay. Bagaman bago pa lang ako sa pagsasanay na ito, ramdam na ramdam ko na kaya kong tatalunin ang hindi bababa sa 10 ordinaryong tao. Sa susunod na araw, hihiling ulit ako kay Chingxue na bigyan ako ng 2 lihim na libro sa pagsasanay. Sino ang makakasabi na balang araw ay baka maging isang immortal na mandirigma na lumilipad gamit ang espada? Ang Zhu Yandan na ito
Dito sa mundong ito ay isang napakahalagang kayamanan. Kapag hinaluan ito ng tubig at inilabas sa merkado, siguradong magkakagulo ang mga mayamang babae para makuha ito. Mukhang kailangan ko nang isipin ng paraan para kumita ng pera. Hindi ko akalaing napakabilis kumilos ni otoridad ng Jiangcheng. Napakabilis niya akong tinulungan sa mga proseso ng pagbubuo ng kumpanya. Pagkatapos nito, susuriin naman natin ang mga sangkap na mayroon sa Zuyandan. Pagdating doon, ang daloy ng pera ko ay hindi nahihinto. Boss, hindi ba't siya yung lalaking nawala sa paningin natin noong huli? Talagang napakaswerte natin. Nahanap din natin siya ng walang kahirap-hirap. Sa pagkakataong ito, kailangang malaman ko na kung saan galing ang bulto ng ginto na yon. Sundan siya? Tigil. Brother Biao, nagkataon nga naman. Bakit nandito ka? Hoy bata, kahapon ang bilis mong tumakbo, di ba? Hindi mo akalaing magtatagpo tayo rito ngayon, no? Kung matalino ka, sabihin mo sa akin kung saan galing ang ginto. Anong sinasabi mong libingan? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Huwag kang magmaang-maangan. Napansin ko na yan kahapon, ang mga ginto mo ay ninakaw mula sa loob ng lumang libingan. Kapag hindi mo pa ng kusa ibinigay ang lokasyon, pagbabayarin talaga kita. Sugod. Sakto ang dating nyo. Susubukan ko ang galing ko sa inyo. Ikaw, sino ka ba talaga? Huwag nyo na kaming pakikita muli. Kung hindi ay malalagot kayo sa akin. Alis. At ngayon, dapat na akong maghanda para sa 3 buwang kasunduan namin ni Ching Shu. Kalabisan na ito. Nagawa pang sakupin ni na Qin Jiang ang matandang sekta na iyon at hayagang kumuha ng mga disipulo, malinaw na kinalalaban nila kaming mga taga-sektang Xuantian. Huminahon po kayo, Guro. Ayon po sa ulat ng ating mga disipulo ngayong araw, nitong mga nakaraang araw ay nawawala si Qin Jiang at hindi pa rin natatagpuan. Kasama niyang may hawak ng mahiwagang armas. Nalaman na rin ang pagkakakilanlan. Siya ay anak ni Mansyon ng Guangcheng ng pamilyang Jiang, si Zhang Tianyi. Mula sa pamilyang Zhang? Napakagaling ng pamilyang Zhang na iyon. Boss, sa labas po ay may isang lalaki na nagsasabing kinuha ng sektang Zatian ang kanyang anak na lalaki. Nais po niyang kayo ay makausap. Interesante. Papasukin siya. Si Jiang Baiwan po ng mansyon ng Guangcheng pamilyang Jiang. Nagbibigay pugay sa inyo, boss. Jiang Baiwan, ang anak mo ay kumampi sa sektang Zatian at kinalaban kaming mga sektang Xuantian. Papatungo na sana kami sa inyo, pero nangahas ka pang pumunta rito. Pakinggan niyo po ako, boss. Walang kinalaman dito ang pamilyang Jiang. Nitong mga nakaraang araw ang anak kong si Zhang Tianyi ay sapilit ang kinuha ni Qin Jiang ng sektang Zatian. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Qin Jiang sa aking anak para mapasunod siya ng ganoon. Ngayon, pati ang pamilyang Jiang ay tinalikuran na niya. Boss, tulungan niyo po kaming makamit ang katarungan. Jiang Baiwan, matutulungan ka namin? Ngunit ang aking guro ay kagalang-galang, bakit siya kikilos ng walang kapalit? Boss, ibibigay ko ang kahit anong hingin niyo. Makabalik lang anak ko sa pamilyang Zhang. Papayag ako sa anumang kondisyon. Boss, sa loob ng storage ring na ito ay may mga bihirang kayamanan. Sana po ay tanggapin ninyo ito bilang alay. Sige, dahil ang ginawa ni Qin Jiang ay isang napakababang gawain, nararapat lang na tulungan kita para sa hustisya. Maghanda na kayo. Ako mismo ang pupunta sa sektang Zatian para bawiin siya. Kayo ay pinili ng maigi mula sa nakakarami, at kayo ay mga mahuhusay na tao. Ngayong itinatag na ang Zaqianzong, asahan ninyong hindi ko kayo pababayaan. Balita po. Masama ang nangyari, Elder Lin. Ang sect leader, na si Sektang Xuantian, nilulusob po tayo kasama ang kanyang mga tauhan. Ano? Kakaalis lang ng sect leader. Tapos si Murong Q ay hindi na makapaghintay na pumunta rito. Mabuti na iyon nang masubukan niya ang iniwang paraan ng sect leader. Natanggap ang bayad na $100. Natanggap ang bayad na $300. Natanggap ang bayad na $500. Natanggap ang bayad. Hindi ko akalain na magiging napaka-epektibo ng gamot na ito. Hinaluan ko lang ito ng tubig ng ilang libong beses, pero marami pa ring masunuring nagbabayad. Pero bakit tila? Hindi mapakali ang kalooban ko?
Kakaunting mga mahihina, naglalakas loob pa kayong kumuha ng tauhan para kalabanin akong si Sektang Xuantian? Wala silang kwentang grupo. Ang yabang naman ni Sect Master Murong. Ayos, bumilib ako sa iyong kakayahan. Nagagawa mo pang gumamit ng sektang Zatian para kalabanin ng dati mong guro. Guro, kung nakiinig ka lang po sa akin noon, marahil sa pagitan natin ay meron pa rin kaunting paggalang bilang magguro. Lin Qingxue, paano mo ito nagagawa? Paano mo nagagawang ipagpalit sa isang Xinjiang ang sektang Xuantian na nagpalaki at nag-aruga sa iyo? Antas ng chi refinement? Ito ba ang kumpiyansang ibinigay sa iyo ng Xinjiang? Masyado yata itong mahina. May konting galing din ang Xinjiang dahil nakahanap pa siya ng gamot para ayusin ang iyong dantean. Sino ka? Naglakas loob kang hiyain ang aming elder ng sekta ng Zatian. Banal na sandata. Guro, ang hawak po ni Lin Qingxue ay isa ring banal na sandata. Banal na sandata? Kung ganoon, kukunin ko ang banal na sandatang iyan ngayong araw. Titingnan natin kung kaya mo ngang gawin iyan. Tianye, Tatay, bakit po kayo nandito? Hintayin niyo lang pong matapos ko ang bastos na ito at magpapaliwanag po ako sa inyo mamaya. Tianye, huwag kang gumawa ng gulo. Isang hamak na langgam. Nagmamasid ka pa talagang lumaban sa akin? Maganda ang sandata mo, pero kulang ka sa galing. Sayang lang ang ganitong kayamanan sa mga kamay nyo. Sovereign, naguguluhan lang po ang anak ko. Nakikiusap po ako. Sovereign, parusahan niyo na lang siya, wag lang tapusin ang buhay niya. Tatay, huwag po kayong magmakaawa sa kanya. Maingay. Tatay, Napakatapat mo sa Xinjiang. Bakit kaya hindi siya lumalabas at nagtatago na parang duwag? Isang mahiwagang sandata, ito ang mahiwagang sandata. Napakalakas nga nito. Sa paghawak ko pa lang dito, ay nararamdaman ko na ang aking katawan ay napupuno ng lakas. Ito ba ang mahiwagang sandata? Ang talim ng espadang ito at ang tibay ng pagkakagawa ay talagang napaka-perpekto. Guro, Guro, ito ang mahiwagang espada ni Lin Qingxue. Guro, ang mahiwagang sandatang ito ay dapat lamang sa isang malakas na tulad nyo. Ito na nga ang mahiwagang sandata. Ang ganitong kayamanan, kung mapupunta lang sa kamay ng dalawang walang silbi na tulad nyo, ay isang malaking pagsasayang lamang. Ninakaw mo ang aking sandata. Ang puwersang nasa likod ni Sovereign ay hinding-hindi ka patatawarin. Sabihin nyo sa akin, kung mawawala kayo rito, pagbalik niya, paano niya malalaman kung sino ang may gawa nito? At isa pa, hawak ko ang mahiwagang sandatang ito. Kahit pa sumulpot si Xinjiang, sigurado akong kaya ko siyang tapusin agad. Ikaw, Sovereign, patawad po. Ang mga iniutos niyo sa akin ay hindi ko pa rin po nagawa. Ngayon, oras na para maglaho ka. Ang mahiwagang sandatang ito ay aalagaan ko na para sa inyo. tigil! Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para saktan ang mga tauhan ko? Xinjiang, naglalakas loob ka pa talagang magpakita? Amo, mukhang may hawak siyang kakaibang sandata. Dahil ginalaw niyo ang mga tauhan ko. Pagbabayarin ko kayo. Ipunin ang lahat ng enerhiya at bitawan. Amo, Amo, Ang isang ito ay babala pa lamang. Sa susunod, hindi na kayo makakaligtas ng ganyang kadali. Layas? Umalis na tayo. Sovereign, anong nangyari sa'yo? Masakit ang aking puso. Ang $1,000,000 na kapapasok lang, wala na at naubos ng lahat.
Sovereign, ang buti sa pakiramdam na makita ka ulit. Ang pakiramdam na makita ka ay masarap din sa pakiramdam. Qingxue. Qingxue. Gising ka na pala? Pupunasan ko pa lang sana ang mukha mo. Boss, kayo. Tama na. Kakagising mo lang? Magpahinga ka muna ng mabuti at huwag ka munang magsalita ng marami. Alam mo ba na 1 linggo kang walang malay? Ipagluluto kita ng lugaw para may mainom ka. Akala ko talaga, hindi na muli kita makikita, boss. Master, Master, wala po akong nakita. Boss, kayo. Tingin ko naman ay magaling ka na. Baka gusto mong tignan ang lagay ng organisasyon ngayon? Qingxue, marami nang pinagbago sa ating sekta. Nakagawa ako ng bagong pildoras. Nakagawa ako ng bagong gamot. Lalong lumakas ang aking kapangyarihan. Ano po ba ito? Ang hangal mo naman. Hindi mo ba alam si Flashbang? Paano po yan gamitin? Gusto mo bang turuan kita? Wag! Aray ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Unahin nyo dapat ang kaligtasan? Dapat mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa produksyon. Sa loob ng 1 linggo na wala kang malay, ginawa ko ang buong sektang Zatian na parang militar, sistematiko at mas mahusay ang takbo. At saka si Tianye, hindi na lamang siya basta isang disipulo ngayon. Guro po. Kayong lahat, magbigay pugay na kayo, kina Sovereign at Elder Lin. Pagbati po sa inyo. Sovereign, pagbati po sa inyo, Elder Lin. Tama na yan, huwag na kayong masyadong formal, bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Dahil sa huling nangyari, naintindihan ko na ang inyong kapangyarihan ay kailangang tumaas, at mas tumaas pa. Kung hindi, paano tayo makakalaban matapos ang 3 buwan? Doon sa Xuantian? Pero punong guro. Tawagin mo akong Kinjang. Pero Kinjang po. Nasa simula pa lang kami ng aming pagsasanay, habang si Songfeng ay umabot na sa antas ng gintong dantian. Kahit ibigay pa namin ang lahat sa pagsasanay, mahirap pa ring abutin ang antas na iyon. Dito na papasok ang tulong ko. May ihahanda lang ako. At mamaya, pumunta ka sa aking kwarto. Ako po, bakit po kailangang ako lang ang mag-isa? Ang isang lalaki at isang babae na magkasama. Baka kung anong. Tianye, mamaya ay sumama ka kay Qingxue at sabay kayong pumunta sa kwarto ko. Master, narito na po kami. Nandito na pala kayo? Halina kayo, maupo kayo. Kahahanda ko lang nito. Upo na kayo. Kinjang, ano po ito? Ito ay tinatawag na hot pot. Ito ay espesyal na pagkain na inihanda ko para sa inyong paglakas. Pagkain pampalakas? Ito ang Chaos Spirit Herb. At ito pa, ito ay ang 1,000 taon ng hinog na tumubo mula sa bulkan, ang 9th grade soul returning flower. At nariyan din ang mga ito, Flaming Hellheart Fruit, Purple Mist Starbirthing Lotus, at ang 9 Heavens Mysterious Spirit Fruit. Diyos ko, Master, ang lahat ng halamang gamot na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Paano kayo nagkaroon ng ganito karami? Bakit parang gulat na gulat kayo? Masyado kayong nagpapanik. Nagbenta lang ako ng ilang makahalagang gamot, kaya nabili ko na ang lahat ng ito. Halika, Qingxue, tikman mo muna ito. Naku, ang tindi ng enerhiyang nararamdaman ko. Parang lalakasan pa ang aking kapangyarihan. Master, uinom na po kayo ng gamot. Master, ayos lang po ba kayo? Hindi ako matatanggap. Ang hampas lupang si Kinjang na iyon. Bakit siya nagkaroon ng ganoong kalakas na mahiwagang kagamitan? Master, ano po kaya? Kung tumakas na lang tayo? Ang Kinjang na iyon, mayroon siyang kagamitang kasing lakas ng peak nascent soul level. Ngayon pati kayo. Paano po tayo lalaban? Peak nascent soul level lang baka mo? Feng-er, ibigay mo sa akin ang ibinigay ko sa iyong magic pill. Master, nang ibigay niyo sa akin ang magic pill na ito, inuutusan niyo po ako noon na humanap ng pagkakataong itapon ito
at hindi kailanman dapat gamitin. Master, wag po. Ang magic pill na iyan ay galing sa tinalong demonyo mula sa ibang mundo mismo ng ating ninuno. Kahit na makakatulong itong lumakas ang inyong antas, tiyak na magiging isa kayong demonyo. Demonyo? Basta't matapos ko si Kinjang, wala akong pakialam kung maging demonyo man ako. Fenger, ibigay mo na sa akin. Opo. Kinjang? Akala mo ba tapos na ang lahat? Sa pagsubok ng espada pagkatapos ng 3 araw, titiyakin kong kayo ni Lin Qingxue ay mawawala ng tuluyan. Ramdam ko ang walang hanggang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Nagbibigay-pugay po sa inyo, Guro. Nagbibigay-pugay po kay Sovereign. Tila ba? Kayong dalawa ay matagumpay nang naka-level up. Sovereign, dahil sa tulong ninyo, kaming dalawa ni Tianye ay narating na ang Yuanying stage. Maraming salamat po sa inyong paggabay, Guro. Mabuti, napakahusay. Sa paglipas ng panahon, oras na at dapat na tayong magpunta sa sektang Xuantian. Sige po. Kung tayo lang ang pupunta, wala tayong sapat na puwersa sa pagkakataong ito. Gagawa tayo ng isang malaking hakbang. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Sovereign? Lahat ng mga disipulo, makinig kayo. Ihinto agad ang inyong pagsasanay, tapusin ang lahat ng aktibidad, at isara ang lahat ng inyong misyon. Magtipon sa harap ng tarangkahan ng sektang Zatian at huwag kayong mahuhuli. Makinig kayo? 3 buwan na ang nakakaraan. Inamot tayo at ginamitan ng puwersa ng sektang Xuantian, inalipusta ang ating sektang Zatian at si Elderlin. Ngayon, natapos na ang 3 buwan na taning. Tatanungin ko kayo, ano ang dapat nating gawin? Hamunin ang Xuantian. 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 Mabuti. Kung gayon, tumunod kayo sa akin at sabay nating hamunin ang Xuantian. Ngayong araw, kailangang talunin nyo si Lin Qingxue para ipakita ang galing ng sektang Xuantian. Huwag po kayong mag-alala, Master. Narating ko na ang antas ng Golden Core. Sina Xinjiang at Lin Qingxue ay umaasa lang naman sa kanilang mga maruming taktika. Ngayong araw, sisiguraduhin kong matatapos ko na silang lahat. Tama po, Master. Ngayong araw, sisiguraduhin nating hindi na sila makakaalis dito. Napakabuti. Ang Kinjang na iyon ay umaasa lang sa lakas ng mahiwagang kagamitan samantalang ako ay may tulong ng Demon Pill at nasa antas na ng Deity Transformation. Tingnan lang natin kung ano ang panlaban nila sa atin. Master, tingnan niyo po, ano yon? Mulaong murong, nandito na ang inyong lolo. Isang grupo ng mga insekto ang naglalakas loob na magmalaki sa harap ng sektang Xuantian. Kapag ang matapang ay hindi kumikilos, akala mo ba ay mahina na ako? Kinjang, nagkamali lang ako noong huling pagkakataon, kaya ka lang nagtagumpay. Kung hindi, sa tingin mo ba ang iyong mga panlilin lang ay uubra sa akin? Handa na ba kayo? Ang sektang Zatian at Kinjang, kasama ang mga disipulo, ay narito para hamunin ang sektang Xuantian. Lusubin sila. Simpleng laro lang yan. Dalawang buwan tayong hindi nagkita, talagang lumakas ang enerhiya mo. Xinjiang, ngayong araw, tapos ka na. Huwag kang mag-alala.
tayong dalawa, siguradong maglalaban tayo. Pero, ang bida ngayong araw ay hindi ako. Dati, dahil sa sinabi ni Suwaner, sinira mo ang dantian ko. Kung wala ang sekta pinuno, malamang ay matagal na akong wala sa mundong ito. Ngayong araw, nirerepresenta ko ang sarili ko. Pumunta ako rito para lumaban. Lin Shui, napakaswerte mo at buhay ka pa. Nasira ang dantian mo, pero naayos mo pa. Pero pagkatapos ng araw na ito, ang buhay mo ay mawawala na rin. Kung mawawala o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Walang hiya. Tikman mo ang sibat ko. Heto ang sayo. Hindi maaari. Nasa gintong antas na ako, paanong nagawa mo? Noong panahong wasak ang dantian ko, paulit-ulit mo akong hinasang. Ngayong araw, pagbabayarin kita. Senior brother, tutulungan kita. Ngayon, ito ay dahil sa sarili ninyong kasalanan. Fenger, Waner, Hoy matanda, oras mo na. Xinjiang. Ngayong araw, siguradong matatapos ka na. Parang may mali, mag-ingat kayo. Morongkyo, pagbabayarin kita. Kahit may konting abilidad kayo, ngunit ang lakas nyo ay talagang napakahina. Mahina. Napakaluos nyo. Kung iyan lang ang kaya nyo, hayaan nyong gamitin ko ang lakas nyo para sa sarili ko. Huwag mong gagalawin ang aking nakatatandang kapatid. Dahil nagboluntaryo ka ng lumapit, kukunin ko ang lahat ng lakas mo, gagawin itong isang gamot para matamasa ko ang sarap ng tagumpay. Guro, bilis, umalis na po kayo. Bata, huwag kang mag-alala. Kapag natapos ko ng gawin ang gamot na ito, ikaw na ang susunod. Xing Shui. Wizet, ano ba ang pinagdaanan ni Murong Q at naging ganito katindi ang kanyang kakayahan? Lin Shui, sa tingin mo ba paglampas mo sa yugtong iyon ay kaya mo na akong tapatan? Tingnan natin kung paano ka mawawala. Xinjiang, tayo. Umalis ka muna. Balak mong tumakas? Nagpaalam ka ba sa akin? Hindi maaari, tiyak na may kagamitan para matalo siya. Hindi ko makita. Xiao Mei! Xiao Mei, tulungan mo akong hanapin ang kagamitan na makakatalo sa kanya. Boss, wala na ang kagamitang hinahanap niyo. Sumuko na kayo? Masyadong mahina ang antas nyo? Parang mga langgam lang kayo. Maganda ang sandata nyo, pero ang kakayahan nyo ay talagang napakahina. Tianye. Tianye. Sayang naman. Ngayon, oras niyo na. Natuklasang nasa panganib ang boss. Bubuksan ang lihim na mode para sa inyo. Maaaring gamitin ang lahat ng pera para makakuha ng banal na sandata. Gusto nyo bang makipagpalit, boss? Akala mo ba talaga? Ang mga ginastos kong pera ay para sa wala lang? Xinjiang, balak mo pa bang lumaban? Xinjiang, bilis, takbo na. Tingnan mo, ang babae mo ay nanginginig na sa aking mga kamay. Huwag mo na akong intindihin. Bilis, iligtas mo si Tianye at tumakbo na kayo. Xing Shui, sinabi ko na sa'yo. Hanggat nandito ako, walang mangangahas na apihin ka. Xiao Mei, ilabas ang buong lakas. Ito ba ang kapangyarihan ng batas? Sino ka ba talaga? Matandang gago? Ako ang dapat mong katakutan. Ang atraso natin sa isa't isa ay hindi pa tapos. Xing Shui, panoorin mo, ito ang tunay na espada ni Sektang Zatian.
Chingchu, Kinjang, nanalo na tayo. naniniwala ka ba sa liwanag? Natalo siya ng liwanag? Mabuti na lang, ligtas tayong dalawa. Gusto mo bang makita ang mundo ko? Ang mundo mo? Tumingin ka. Mahal ko. Bakit nakatunganga ka lang diyan? Halika rito. Guro, kapag hindi ka pa lumapit dito, mauna na akong kumain.